Anting-anting o bertud, buhat sa kukun. Narinig mo na ba? Isang natatanging bertud na di tulad ng ilang mutya ay pawang kung saan-saan mo nga lamang maaaring makuha. Ang mutya, buhat sa kukun. Hello, what's up? Your best here. Ikaw rin ba ay mahilig mangolekta ng mga espesyal na bato at mga talisman buhat sa kalikasan? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo at tiyak na ngayon mo pa lamang maririnig ang kaalamang ito. Ano nga ba ang kukun? Ang kukun o kilala rin sa mga katawagang chrysalis ay isang natatanging bagay na kadalasang yari sa silk at bumabalot sa mga uod, sa mga pupa at mga insekto sa panahon ng kanilang larva stage. Stage o yugto sa kanilang buhay na kung saan mula sa uod ay magiging na silang ganap na paru-paro o mga insekto. Tandang-tanda ko pa ay madalas na nga itong nakikita sa mga nakabalot na dahon ng mga punong kahoy o minsan naman ay makukuha sa mga nabungkal na lupa. Espesyal ang kukun dahil ito ang yugto sa buhay ng mga insekto na kailangan nilang isuko ang lahat at sumilid sa kanilang mga kukun. Ito ay magsisilbi nilang proteksyon habang sila nga ay nagtatransform. Subalit kung iyong tatanungin, hindi naman lahat ng klase ng paru-paro ay dumadaan nga sa pagkakaroon ng kukun. Ang iba ay pawang mga pupa lamang at doon ay pumipisa upang maging ganap na paru-paro. Subalit alin nga ba rito ang mutya o bertud sa kukun? Ang uod ba mismo? Ang pupa? O ang larva nito? Ang mutya sa kukun ay ang mga pagkakataon na ang isang larva o uod ay nasa yugto ng pagpapalit nito ng anyo at habang ito ay nasa loob ng kukun, na kung magkataon ay hindi nila ito nalalampasan. Ang yugtong ito ay tuluyan na nga silang magiging animoy solidong bato o mga mineral na kahugis pa nga minsan ng uod o ng pupa. Kunin mo ito dahil ito ay maaaring magamit mo. Ang mutya sa kukun ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibong enerhiya at makakaiwas rin na maging lapitin ng mga masamang elemento. Mahusay rin ito sa paghahanap ng trabaho o hanap buhay at lalo't higit ay magaling na pampaswerte sa mga negosyo. Ibalot lamang ito sa bulak o sa pulang tela at ilagay sa wallet o lagayan ng pera. Isang pampaswerte na buhat sa kalikasan, buhat sa kukun ng mga insekto at paru-paro. At bukod pa rito ay lagi po nating tatandaan ang aral sa kukun, na matuto tayong isuko ang sarili sa Diyos at manalig sa kanyang mga plano para sa ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Hello, what's up? Your best here. Sadyang nababalot ng napakaraming hiwaga ang ating mundo, lalo na nga ang mga kagubatan, sapagkat mayroon palang isang uri ng puno o halaman na nagtataglay ng napakaraming bisa at natatanging galing. Ang kahoy ng tagupaypay. Iyan ang ating pag-uusapan. Maging noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay gumagamit na rin ng mga agimat at mga natatanging bagay o mutya buhat sa kalikasan, sapagkat ang ating kapaligiran ay napapalibutan ng iba't ibang enerhiya at mga galing. Kaya kahit ang mga likas na bagay ay maaaring magbunga o magbigay ng mga mutya, bertud at mga pangontra. Narinig mo na ba ang kahoy na tagupaypay o tinatawag ring galamay amo o lucky hand root? Ang halamang ito ay madalas makita at matagpuan sa mga liblib na bulubundukin dito sa Pilipinas, partikular na nga sa mga kalupaan na pinaninirahan ng mga katutubong ita. Ano-ano nga ba ang gamit at bisa ng kahoy na ito? Naanimoy, mga galamay o daliri. Ayon sa mga matatandang antingero, ito ay isang mabisang gamit na panggayuma o iyong papaibigin mo ang iyong natitipuhan.
Mainam din ito sa panghalina at pang-akit sa customer kung ito naman ay gagamitin mo sa pagninegosyo. Mainam din itong pampaamo o pampabait sa inyong mga masungit at matigas na mga amo. At higit sa lahat ay mainam din palang magbigay at magdala ng swerte sa inyong mga tahanan. Maaari itong ilagay sa isang mumunting sisidlan o bote na may langis o lana bilang sangkap. Pwede rin itong samahan ng iba't ibang mga halamang gamot o gamit gaya ng bulaklak ng kawayan, tanglad, buhok ng duwende at iba pang mutya at pampaswerte buhat rin sa kalikasan. O di kaya naman na ibalot sa pulang tela at ilagay sa bulsa o sa loob ng inyong bag. Mainam din itong ilagay o isangkap sa pagbuo ng medalyon na gamit ang baon na walang mata. Kung ito naman ay gagamitin sa pagninegosyo, mainam na ipwesto o ilagay sa mga cash box o lagayan ng pera upang mag-akit pa ng swerte. E papaano naman kung gagamitin mo ito bilang pampaamo o panggayuma? Batid ko na isa ito sa nais mong mabatid at malaman. Ilagay lamang ang kahoy na ito na tagupaypay sa bote o lagayan ng kulon o pabango at saka gamitin o i-spray ito sa inyong katawan kung lalapit ka sa iyong natitipuhan o napupusuan at upang ikaw ay maging kaakit-akit sa kanyang paningin. Kapag ka minsan ay maaari mo rin itong samahan ng mga piraso ng papel na mayroong nakasulat na orasyon upang mas maging mabisa pa. Ayon sa mga nagtatanga nito, umiinit daw di umano ang bote o sisidlan nito sa oras ng pagdidibusyon o kung ikaw ay nasa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon nito? O baka naman, meron ka na? Share mo naman ang iyong personal na karanasan sa paggamit mo ng kahoy ng tagupaypay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.